Samantala, arestado ang dalawang lalaki nagbebenta umano ng droga sa Taguig. Nasabat sa kanila ang shabu na nagkakahalaga ng mahigit 700,000 pesos. Balita hatid ni EJ Gomez. Sa mismong bahay nila na corner at naaresto ng pulisya ang dalawang lalaking ito na sospek sa pagbebenta ng illegal na droga sa Taguig. Kayo ay inaresto namin sa salang pag-iingat at pagbibenta sa pinagbabawal na gamot. Nagpanggap na buyer ang police asset sa ikinasang buy-bust operation sa New Lower Bicutan alas 2 ng madaling araw kahapon. Hindi na nakapalag ng arestuhin ang high-value target na si alias John, 26 anyos, kasama ang 38 anyos na tauhan niyang si alias Rodolfo. Kayo ay may karapatang manahimik o magpasawalang ibo. Nakuha sa kanila ang 105 grams ng shabu na nagkakahalaga ng 714,000 pesos. Bali si alias John yung ating subject, siya yung itinuturo ng mga dating huli nito mga nakaraang linggo. So tinutunto natin isa-isa yung nasa diagram na binubuo ng ating Drug Enforcement Unit. Nagkataon naman na nandun yung kanyang pinakatauhan na si Rodolfo, isang construction worker. Sa Maharlika at Lower Bicutan daw ang operasyon ng dalawang sospek. Patuloy ang investigasyon ng Taguig City Police kung sino ang nagbabagsak ng items sa kanila. Ayon sa pulisya, nakulong nito lang Hunyo ang target na si John dahil din sa droga. Nakapagpiyansa siya kaya nakalaya. Sinubukan ng GMA Integrated News na kunan ng pahayag ang mga sospek pero tumanggi sila. Nakakulong sa detention facility ng Taguig City Police Station ng mga sospek na nahaharap sa reklamong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, nakataas po ngayon ang thunderstorm advisory sa ilang bahagi ng Central Luzon at Calabarzon. Ayon sa Pag-asa, apektado po ang Quezon, Laguna, Batangas, Rizal at Bulacan. Pinaalerto ang mga residente mula po sa banta ng baha o landslide. Tatagal po ang thunderstorm advisory pasado alas 12 ng tanghali. Sa State of the Nation address sa Lunes, isa sa mga nakaabang na sektor ang transportasyon. Partikular na kung may sasabihin ng Pangulo patungkol sa PUV Modernization Program. Balita hatid ni Joseph Moro. Bago na ang istasyon ng EDSA Bus Carousel sa bandang North Avenue na nasa tapat ng Philam Subdivision at malapit sa isang bagong casino complex at istasyon ng ginagawang subway. Isa rin ito sa mga busway station na merong elevator para sa mga may edad at may kapansanan. Yun nga lamang, may mga nagbabasag na ng elevator na gawa sa salamin o kaya na may sinisira ang wiring. Ingatan po natin kung kulong siya at hindi nakikita yung tao sa loob, pwedeng pagmulan ng krimen ito. Isusunod na ang mga CR na i-require daw sa kumpanyang mananalo sa privatization ng carousel. Siguro magiging part yan ng terms of reference natin. Habang ang bus system sa EDSA inaayos, ang modernisasyon sa mga jeepney patuloy na sinasalubong ng pagkwestiyon. Tinawag yang palpak kaya ipoprotesta yan ng grupong Piston at Bayan sa araw ng State of the Nation address ng Pangulo sa Lunes. Tatangkain daw nilang lumapit sa batasang pambansa. Ang SONA, dapat malapit ang mamamayan doon. Talagang isusubok yon. Ang MMDA naman magpapakalat ng lampas sa 1,000 mga enforcers para sa SONA. Ayon sa MMDA, hindi naman daw buong araw na sarado ang Commonwealth Avenue dito sa Quezon City para sa SONA ng Pangulo. Siguro mga mid-afternoon namin isasara yung pong Commonwealth portion noon. Magkakaroon naman ng zipper lane kaya kumbaga hindi total closure. Kabilang sa kinikwestiyon ng Piston ang Board Resolution ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB na pumapayag sa mga hindi umano consolidated na mga jeepney na magbiyahe sa ilang rutang konti ang jeep. Lampas 200 mga ruta umano ang mga may hindi nag-consolidate sa Metro Manila. Sa mga probinsya naman, mahigit 2,000 ang rutang konti ang nagpa-consolidate, pinakamarami sa Cordillera Administrative Region. Kukulangin yung sasakyan, law of supply of demand, mahihirapan sumakay yung mga pasahero. Pinabulaanan niya ng LTFRB, sadyang konti lamang daw ang mga tradisyonal na jeepney sa mga rutang nakalista. Kaya hindi makapasok o makabuo ng mga kooperatiba na 15 ang required na unit. Exempted sa consolidation
gawa ng hindi talaga nila kaya na mag-consolidate sa numero nilang 4 at pababa lang. This is the only exemption. Paliwanag pa ni Guadis, pinatatakbuhan nila sa mga kooperatibang nag-consolidate ang mga rutang walang nag-consolidate. Joseph Morong nagbabalita para sa GMA Integrated News. Umaasa po ang ilang senador na iaanunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang State of the Nation address ang pagbabawal sa Philippine Offshore Gaming Operators o POGO sa bansa. Ayon po kay Senate Minority Leader Coco Pimentel, magandang ianunsyo ang total POGO ban sa SONA. Yan din ang isa po sa mga gustong marinig ni Senadora Risa Ontiveros sa SONA ng Pangulo. Noong Hunyo, nagpahayag na rin ng suporta sina Senate President Cheese Escudero, Senador Jinggoy Estrada at Senador Loren Legarda na ipagbawal na ang mga POGO. Inirekomenda na ni Finance Secretary Ralph Recto sa Pangulo ang total POGO ban. Nauna nang inanunsyo ng PAGCOR na ipagbabawal na ang mga POGO hub o yung mga POGO na may mga malalaking compound. Sa halip na ipugaw, nasa Benguet daw ang Banawi Rice Terraces. Yan ang nakita sa isang billboard advertisement ng Department of Tourism sa NAIA Terminal 4. Bahagi ng Love the Philippines campaign ng DOT. Pero dahil mali, pinatanggal na ang poster doon. Nakita ito noon ni Stephen Acabado, isang archaeologist na saktong nagsagawa dati ng pag-aaral sa nasabing World Heritage Site. Ipinadala niya ang larawan sa kanyang kasama na Chief Operating Officer ng Save the Ifugao Terraces Movement. Inireport ito agad sa Regional Director ng Ifugao Tourism na siya namang nag-report sa main office ng Tourism Department. Wala pang pahayag dito ang DOT. Sabi naman ni Ifugao Governor Jerry Dalipog, hindi ito ang unang beses na may nagkamali sa lokasyon ng Rice Terraces. Sumentro sa kalusugan ng mga person deprived of liberty o PDL ang kasunduan po ng Department of Health, Department of the Interior and Local Government at Department of Justice. Layon po nitong agad na ma-diagnose at maipagamot ang mga may sakit na PDL. Balitang hatid ni Salima Refran. Sa gitna ng problema sa siksikan sa mga kulungan sa bansa, naungkat naman sa autopsy ng UP College of Medicine sa mga namatay sa bilibid ang pagkakasakit ng TB ng marami. Meron din mga may cancer pala na hindi na-diagnose kaya di nagamot. Para maabatan ang mga ganyan, lumagda ang Health, Interior at Justice Departments ng Joint Administrative Order para magkaroon ng national policy sa pangangalaga sa kalusugan ng mga nasa detention facilities. Talagang magiging systematized na yung pag-ayos ng ating mga jails to make sure na lahat ito ay kumbaga healthy places of detention. The number one action point in the 8-point action agenda states, ramdam ng bawat Pilipino ang kalusugan, and the PDLs are part of every Filipino. Sakop ng utos ang pagpapabilis sa pagtugon sa pangangailangang pangkalusugan ng nakakulong at pagtatayo ng mga ospital malapit o sa loob ng mga kulungan. Para sa gastos kada pasyente, makakatuwang ang PhilHealth. Immediate eligibility for healthcare packages in line with the Universal Healthcare Act. As a promise we are making today. Malaking bagay ito kasi ang usapan na dito is lahat ng PDL gagawa ng medical record. Kung kailangan nilang gamutin, andyan pa yung PhilHealth. Ang BJMP mahigpit ng pinagbabawal ang paninigarilyo sa kanilang mga kulungan para di na dagdag problema. Can you imagine, close confinement na doon siya, naka-close siya. Then maninigarilyo pa. Salima Refra, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mga mare at pare, nag-trending ang kakulitan at saya na hatid ni Sparkle star at actress-comedian Rufa May Quinto sa It's Showtime. Oo, parang kailan pa ba ako huling nandito? Pero ngayon, don't worry, everyday na. Kasi dito na ako titira sa kanto. Everyday. Kaya I approve myself. Gusto niya ba ako mag-regular? Itinodo na ni Rufa May ang kasiyahan sa muli niyang pag-guest sa It's Showtime kahapon. Habe ang mga hirit ni Rufa May sa madlang kapuso, lalo na sa balak niyang paggawa ng libro. Napag-go-go-go rin sa saya ang mga netizen. Sa isang tweet, hiniling ng netizen na maging regular sa noontime show si Rufa May. Reply naman niya, I regular myself! Ha! Sa isa pang tweet, nagpasalamat si Rufa May sa lahat ng nanood ng #Showtime, go na go!
Sinabi ng abogado ni suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Guo na pinag-isipan ng alkalde kung kailan at paano siya susuko sa Senado. Sakaling sumuko o maaresto si Guo, inihanda na ng Senado ang detention facility para sa kanya. Balitang hatid ni Darlene Kai. Ang mga class picture na ito mula taong 2000 hanggang 2003, kuha sa Grace Christian High School sa Quezon City na ngayon Grace Christian College. At ayon sa mga ilang dating estudyante, ang isang bata sa mga litrato tinatawag nilang Waping na may apelidong Go. Heto siya nung grade 1, nung grade 2 at grade 3. Tugma sa sinasabi ni Senator Sherwin Gatchalian sa nakaraang pagdinig ng Senado nang ilabas ang school records at alien certificate of registration na ginamit ni Go sa pag-enroll. Nagpasa rin daw si Go ng birth certificate galing China. Dalawang kaklase ni Go ang nakausap ko sa kondisyong itatago ang pagkakakilanlan para sa kanilang seguridad. Isa sa kanila, seatmate daw noon ng alkalde. Naalala ko lang bigla, may Waping po ako na classmate ng grade 2. Pag uwi ko sa bahay, sinerch ko yung class picture namin. Tapos, yun nga, parang may ang galing kasi may resemblance nga siya. Sa itsura raw ni Waping, mas matanda siya sa kanila. Parang ilang years, 3 years, 4 years older siya. Isa rin siya sa pinakamatangkad na girls. Bukod sa tangkad niya, mas mature siya kumpara sa class namin. Hirap din daw ang kaklase mag-Tagalog at Ingles, pero biyasa sa Chinese. Yung Chinese accent niya before talagang mas makapal kumpara ngayon ma'am na kaya na niya mag-Tagalog. Pero nung naalala ko, pero ang barok talaga, putol-putol. Sa pagkakatanda rin ng aking nakausap, Parang naging teachers namin ng element, parang wala namang rupil. kinumpirma rin ng isang nakausap ko ang mga litrato. Nagkataon na nag-scroll ako ng Facebook. Sabi ko, ba't parang familiar? Hinanap ko sa bahay yung class pictures ko ng grade 1, grade 2, grade 3 kasi naitago ko pa siya. And nakita ko, yun pala yung parehong picture. So nakita ko na classmate ko pala siya ng grade 1. Tapos nakita ko din, chinek ko din yung ibang class pictures ko. And pati grade 2 pala classmate ko din siya. Sinubukan naming pumunta sa Grace Christian College pero hindi kami pinapasok sa gate ng village. Hindi pa rin sila sumasagot sa aming email at message. Ayon sa abogado ni Go, nasa Pilipinas pa rin ang alkalde. She's contemplating kung kailan siya at paano siyang susurrender sa jurisdiction ng Senado. Kung atin mag-susurrender siya ngayon, matagal siya madidetain hanggang sa next hearing, which is I think July 29. Kung dadalo siya, siyempre during the hearing na, di ba? Mayor Alice Guo o Guo Huaping, kung nakakapag-Facebook ka, siguro naman kaya mo nang humarap sa Senado. Ginamit mo pa ang Facebook para sa pagpapakalat ng fake news na Pilipino kayo. Hindi ka Pilipino. Dagdag ni Senadora Risa Hontiveros, batay sa impormasyon anya mula sa Anti-Money Laundering Council o AMLAC, ang kumpanya ni Go na Baofu may direktang transaksyon sa account ni Hong Zhangyang, kapatid ni Michael Yang na dating economic advisor ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. May transaksyon din daw ang kumpanya ni Go sa incorporator ng Hong Sheng, ang pogo na ni Raid sa Bamban. Who is Hong Zhangyang, you may ask? Kapatid po siya ni Michael Yang. Yes, the same Michael Yang na dating economic presidential advisor kuno ni Duterte. In short, the money of Michael Yang's brother was used to fund Hong Sheng, the raided Bamban Pogo. Sabi pa ni Hontiveros, si Hong Zhangyang ay may kaugnayan naman kay Gerald Cruz, isa rin sa incorporator ng Pharmaly Biological. Naging kontrobersyal ang Pharmaly noong administrasyong Duterte dahil sa issue ng overpriced na medical supplies. Sabi ko nga, mukhang one big happy Pharmaly pala itong mga Pogo at Pharmaly members. Baka nga itong Pharmaly pala ang farm na kinalakihan ni Alice Guo. Wala pang pahayag ang kampo ni Michael Yang sa mga pahayag ni Hontiveros. Pero nauna nang sinabi ni Yang na wala siyang koneksyon sa illegal na Pogo. Darlene Kai, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kapuso, para sa mga maiinit na balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso naman abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.